sa mga kamisis nating waray at maayong buntag sa mga taga Cebu. Good morning sa lahat ng mga kamisis at kapatid natin. Saan mang panig ng mundo, ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan? Sa ating chismisan at kulitan? For today's kwentuhan, sa Himpapawid at Kalupaan, ang mga kababaihang ito ay buong tapang na naglilingkod para sa bayan. 2 taon pa lang siya pero madami nang alam sa mga planeta. Out of this world talaga ang galing ng ating baby bibo na si Vincenzo. Tuna, patatas at keso. Gamit ang tatlong yan, may merienda ka ng magiging bagong paborito ng pamilya. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Eto, babaeng matapang at may paninindigan at higit sa lahat. Maaasahan sa chismisan ang marites ng barangay Laila Chicadora. Ate Coring, nako, alam mo ba, dapat alaman ko dahil doon sa dermatologist ko. Oo. Kahit ganito tumukhang to, may padorma-dorma yan, no? Di ba? Yung dermatologist ko, may isa siyang pasyente na ichika lang naman niya. Itong artistang ito na veteran actor, kaya pala, lately, hindi na siya napagsasabihan ng direktor tsaka ng floor director na laging lutang o kaya naman hindi memoryado ang script. Oh, Kasi, nagpa-stem cell na raw. Oh, gumanda ang kanyang memory dahil doon sa mga kung ano-anong klaseng stem cell na pinagpapaturok. In fairness, gumagana. so ang diba? chismis mo, nagpa-stem cell kasi siya. Oo, nagpa-stem cells. Pero syempre, hindi natin pwedeng sabihin. O, di ba? Marami na talaga ngayong paraan para yung maiwasan natin yung masyadong maagang pagtanda. Totoo yan. Oo, pero ang pinaka-importante dyan para sa utak natin ay tulog. Oo. Anyway, kailangan sabihin mo na sa akin kung sino yan Ay, mamaya. magulo ko sa'yo. Malamang nakainan mo na to eh. Ganon? Dadalhin kita Ba sa yan? kainan niya. Nako, Okay, sarap. magalang naman sa mga babae at handa kayong ipaglaban. Yan naman ang poging tambay ng barangay, Ryle Santiago. Good morning! Ako, handa po akong lumaban, pero sadyang hindi akong handa ipaglaban. Ay, humuhugot na naman siya. Mawawa naman tong baby boy natin. Kayo na lang Humuhugot. paglaban ko, mga kamisis. Okay na yan. Alam mo, Ryle, hinihintay kasi yan. Hindi yan hinahanap. Matitisod mo na lang yung para sa'yo talaga. Pwede po ba ako mag-advertise sa marketplace? Baka sakaling maka-attract po. Alam mo, pwede rin yan, ha? Ang haba ng pila, ha? Maghanda ka. Okay, si Pera Godmother naman eto na. Napunta sa Malabon at maisa siyang nakilala na nagbebenta ng mais na deserve daw mabiyayaan ng 5K for you. Maisya akong tanong sa'yo, no? Gusto kong malaman kung ano ang mas importante sa'yo. Yung ikaw yung nagbibigay o ikaw yung makakatanggap? Mas gusto ko yung ako yung nagbibigay. Mas binibless ako ni Lord. Yung iba yung pakiramdam mo na mas nakatulong ka sa mas mga nangangailangan. Maisa akong tanong sa'yo, Roderick. Nako, sabihin mo nga sa akin kung mas masaya kang may tinatanggap o ikaw yung nagbibigay. Mas masarap po yung ikaw po yung nagbibigay kasi po ikaw yung bibigyan. Dahil? Dahil mas maganda po yung nagbibigay tayo sa kapwa natin kaysa tayo bibigyan ng kapwa natin. Ang ibig sabihin kasi ni Roderick, mas masarap na ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung tumatanggap. Yung pa rin yun eh! Meron akong hinahanap na isang mais vendor na hindi lang kilala sa kanyang pagsusuot ng corona, kundi sa pagkakaroon ng napakalaking puso. Dahil kada meron siyang biyayang natatanggap, ay sinisigurado niyang ipinapamahagi niya ito sa iba. Kaya naman, kilalali natin siya. Hello, King Corn! Ako ang iyong napakagandang Pera Godmother, a.k.a. Queen Crown. Charot. Halika, wag mo munang hawakan yung mga mais-mais. Magtsikahan muna tayo sandali. Ikwento mo sa akin kung paano ka nagsimulang maging si King Corn at bakit ka laging may suot-suot na corona. Bigay po sa akin ng isang matanda po na binigyan ko po ng melon. Tapos sabi niya sa akin, isuot mo to araw-araw yung corona na to. Tapos gawa kaya ako vlog.
Yung kaya gumawa ako vlog, nagtitinda ako ng mais, tsaka corona, kaya king, tsaka corn. King corn. Doon nagsimula yung king corn ko. Yun pala. Opo. At saka ito nga, may nagkwento sa akin na 16 years ka na naglalako ng iyong mga mais. Opo. So, ikwento mo sa akin ang buhay mo sa pang-araw-araw bilang ama ng 5 anak. Opo, 5 po. Sa pang-araw-araw po, napakahirap po talaga kasi ano ko po yun na responsibilidad ko po sa araw-araw. Kahit umulan, bumagyo, kailangan ko talagang magtinda para po sa mga anak ko. Kaya masaya po na mahirap. Meron ka daw isang customer na bumili sa'yo, pakatapos ang binayad niya is 1,000 pero yung worth ng binili niya is 200 lang. Opo. Tapos hindi kinuha yung sukli. Saan mo dinala yung 800? Yun yung pinamimigay ko po sa mga nadadaanan ko mga homeless po. May makikita ba ako mga homeless, binibigay ko po yun. Guys, dahil narinig ko na ikaw rin ay sumusuporta sa iyong senior citizen na ama. Ano nangyari kay Opo, tatay? dyan lang po sa bahay kasi wala po siyang trabaho. Ako po yung nagbibigay sa kanya ng pangkain. Ikaw ang isang halimbawa ng mas nasusukat ang lalim at sa taba at sa laki ng kanyang puso at pagtulong sa kapwa. Kaya naman, alam na alam ng iyong Paragon Mother na deserving kang tulungan at isama sa studio para makilala ka ni Ate Coring. Ready ka na ba sa akin sumama? Okay, let's go! Paragon Mother, where are you? Ate Coring, nandito na ako, kasama ko si King Corn. Ay, Halika na, hello. King Corn. Ako naman si Queen Crab. Charot. Dili ka Good morning dito. po, Ate Upo ka Coring. na, upo ka na. Araw-araw mo suot yan? Opo. Talaga? Andyan yung power daw. Ah, ganon? Opo. At saka buhok mo talaga yan? Opo. Ate Coring, may chika lang ako sa'yo ha. Nakakatuwa to si King Corn kasi kapag may bumibili sa kanya na sobra, syempre susuklian. Pag hindi tinanggap yung sukli, hindi niya ikikip yung pera. Bagkos ipamimigay niya sa lahat ng nandun para maibahagi. Diba? Ang bait. Oh, ganyan siya. Kaya doon po nagsimula. Pero dati hindi mabait yan. Yun din ang sabi niya. Bad boy dati ito. Talaga, bad boy. Gaano ka bad? Nakulong ka na ba? Nung binata po ako, nung simula nung naiwan ako ng mama ko, nagpa-Manila yung mama ko, parang wala na po kami sa kanya-kanya na po kami. Ah, ganon. Tapos, nung nag-asawa na po ako, doon na po, nung nakita ko yung anak ko, doon na po nagtuloy-tuloy na po. Nawala Ayun. na po yung bad boy. Talaga Pero ba? meron pa rin po mga pagsubok. Pero nalalampasan naman po. Ay, maganda naman yun. Nakakorona ka na. Hindi na bagay ang bad boy dyan. Correct. Okay. Imbis sa utangin ang paninda niya, ay naisipan niyang mamigay sa mga walang makain. Katulad po niyan, pag meron po akong tirang mga prutas, naisip ko na ipamigay ko na lang sa mga matatanda. Ah, ganun. Opo. Oo. Hindi ka, Kaysa naman masira. hindi ka naman nalulugi. Hindi naman po kasi alam ko naman po na at may tubo na. Kasi kinabukasan masisira na po, sayang lang. Pamimigay ko na lang po. Ah, uy, maganda naman yun. Kasi nga, kapag ikaw ay tumutulong, higit-higit ang doble-doble ng pagbalik sa'yo ng biyaya. Tama! Okay. Ito na ang 5K for you! Ayan! Oh, ayan, pwede ka na magpa-rebonding para dumiretso yung kulot. Parang amazed na amazed sa'yo si King Corn. Di ba yung tingin sa'yo, Ate Maraming Coring? salamat. Gandang-ganda sa'yo eh. Ganon oh. ba? Ganda ng mata niya, oh. Tinan mo, di ba, Ate Oo, Coring? oo, oo. Thank you po, thank you po. Oo, naku, wag ka lilihis ha. Yung ka na ha, yung asawa mo ha. Ate Coring, kung maging sosyo po kayo, ikaw na po si Corn na Sanchez. Ang corny mo ha. Ewan ko sa'yo, Ryan. Dahil marami pong anak at kinapakain si Kuya, marami kang groceries! Thank you po. Maraming Ay, ang salamat dami. po. Oh my God, loaded, Ate Coring. Maraming salamat. O, hindi ako po. nagbibiro ha. Maglako ka dito ng mais mo, uubusin namin yan. Yes! Maraming salamat po. Maraming salamat ulit kay King Corn. Si Rodrigo ang pangalan niya. Thank you, Pera Godmother. Kung si Rodrigo lumalaban araw-araw para sa kanyang pamilya, dumako naman tayo sa mga kababaihang handang ipaglaban ng bayan. Mula sa lupa at himpapawid pagdating sa serbisyo sa ating bayan, wala daw silang aatrasan. Kapag usapan ay pagtatanggol sa bansa, madalas unang pumapasok sa isip natin, mga magigiting na lalaki. Panahon na para baguhin ang pananaw na yan.
dahil wala ding aatrasan ang ating mga magigiting na kababaihan pagdating sa pakikipaglaban sa ating bayan. Sa unang tingin, mukha silang beauty queens. Pero pagdating sa kanilang serbisyo para sa bayan, sila ay palaban. Sa himpapawid at sa kalupaan, may mga kababaihang walang takot na nagsusuot ng uniforme at handang isugal ang kanilang buhay para sa bayan. Pero ano nga ba ang mga hamon na kanilang hinaharap sa isang propesyong matagal nang dominado ng mga lalaki? At ano ang nagbibigay sa kanila ng lakas para magpatuloy sa misyon? At kasama natin mula sa Philippine Army, Chloe Jenna. Hello po. At mula sa Philippine Air Force, Barbie Diaz. Totoo ba? Akala ko naman balerina ka. Hindi po. Hindi. Akala ko balerina. Pareho kayong nasa Army? Yes po. Yes po. Oh. Air Force po, particularly. Air Force and Philippine Army naman. Philippine Army. May ganyan bang kagagandang babae sa Army? Akalain nyo ba na mga naglilingkod tao, itong mga, mga beauty queen dito, mas mukha pang model. Etong ebidensya. O, ayan sila, di ba? Sila ay sumasaludo sa ating watawat. Pero, naku, ano ba yan? May hawak pang Armalite. Machine gun. O, yan, mga sundalong tinuringan ang mga beauty queen na ito. Biro nyo, saan nagsisimula ang hangarin na magserbisyo bilang sundalo ang isang babae? Ikaw, Barbie? I think siguro nag-start po yung akin personally kasi yung father ko po, nag-Air Force din siya, reserve. Actually, ayaw niya po na mag-undergo ako ng training din kasi alam niya po kung gaano kahirap. But then, matigas po yung ulo ko. So, sumabak pa rin po ako. And I think yung purpose ko po talaga is to serve the people. So, Really? Yes Ganon? po. May Barbie doll ba na may hawak na Armalite? O may Barbie doll Meron ba na po. piloto? Wala yata, no? So what, you fly a plane? Sa Air Force po kasi magsisimula ka muna sa BCMT. So ito po yung Basic Citizen Military Training. So 4-month training po siya. And then kung anong ginagawa ng lalaki, yun din ang ginagawa ng mga babae. So same lang po talaga. They coexist and they co-train together po. Wow, okay. So merong resistance training yan. Meron talagang yung grabe ang training ng Yes. sundalo. So ikaw, are you reservist or are you actually in the Army? Ako po, reservist po ako. Ayun, Yes po, Philippine okay. Air Force Reserve. Philippine Air Force. Okay, so dumaan ka talaga sa kanilang training. Yes po. Ayun. Ikaw naman, Chloe, kailan mo naman naisip? May hawak ka pang baril. Actually po, nag-start naman po yung gusto kong pumasok kasi mahilig po ako mag-firing. So, ang lolo ko din po, tsaka yung mga cousin ko, sundalo po talaga. So, nakikita ko po sa bahay namin, may military discipline talaga. And growing up, talaga nagsaserve po kami sa tao. So, why not naisip ko, best way talagang maging reserve para mas lumawak pa yung kaya naming abutin sa mga tao po. Marami na ngayong mga kabataan ang pumapasok dyan. Napansin ko yun. I'm not sure why. Uso lang ba? O dahil gusto rin ninyong patunayan sa sarili ninyo na kaya nyo? At talagang ito ang mangyayari pag reservist ka. Pagka nagkaroon ng digmaan, biglang madadraft kayo dyan at kailangan nyo talagang lumaban. Handa na ba kayo doon? Magbabalik po ang Face to Face with Ate Coring. Okay, so ano ang reaksyon ng mga pamilya at kaibigan nyo na pinasok nyo yan? Sabi mo, galit yung dad mo. Yes, yung dad ko po, ayaw niya talaga. Kasi nga, alam niya po na sobrang mahirap. Alam niya yung training, kung anong oras ka gigising, anong oras ka uuwi. But then, ako po kasi hindi nila ako napipigilan. So at the end of the day, they just start to become supportive. So, okay. ayun po yung naging kwento nung akin. Na parang, ako po and yung sister ko, in fact, sabay po kami nag-train. Ay. I was 24 that time or 23. Yung sister ko po was 19. Wow. Yes po. Wow. O ikaw naman, may kumontra.
Actually po, nung nagpaalam po ako sa management, nagulat sila kasi sabi ko po, hindi muna ako tatanggap ng projects kasi 4 months akong titira sa kampo. Okay. So talagang sinabuhay ko po yung buhay sundalo, like yung paggising po ng 3:30 para mag-reveille hanggang sa matapos po yung araw for 4 months. So more on, na-support naman nila ako. Very happy sila and proud, syempre, na natagalan ko yun. Kasi akala po nila after a week, uuwi na ako sa amin. Pero hindi. Natapos ko siya. Ayun, grabe ang training niyan. So bugbog sarado yung inyong mga katawan niyan. Yes Hindi po. ba? Although, I think yung training po, yung pinaka-fulfilling na part, more than yung after ng graduation, more than yung tapos ka na as sergeant ka na. Pero yung training po, yun yung favorite part ko kasi doon talaga nasusubok lahat. And at the same time, doon mo napapatunayan sa sarili mo na you're not just a woman, but you're a woman with purpose. With purpose. Yes po. At kung kaya ng lalaki, kaya ng babae. Yes. Okay, so si Chloe is a host and model. Si Barbie, model and city councilor of Laguna. Oh, ayun. Okay, anong pinakamahirap na part ng training, Chloe? For me, hindi po ako nahirapan kasi feeling ko passionate naman talaga ako sa ginagawa ko po. More on na-enjoy ko po talaga. Lalo na po yung part na pinatira na kami sa bundok para mag-survive na ang dala lang po namin noon isang malaking bag. Tapos nandun na lahat. Yung pangtulog mo, pangkain mo. Yes, and then, syempre yung mga firing. Sa katunayan nga po, dahil naging active po, until now nagtitrain pa po ako under Philippine Army. Napasok ko na din po yung sa firing shooting competitions po. Wow, macho! Okay, ikaw naman, what was your favorite? Sabi mo, gustong-gusto mo yung training. Yes po. Siguro yung pinaka-favorite ko yung rappelling. Kasi tumalon po kami. Actually, not naman talon, pero like from 50 feet po yung taas, tapos kailangan mo yun i-rappel pababa. Hindi ko po in-expect na kaya ko kasi nung nag-i-intro kami, nung nagkakaroon po kami ng orientation, sa back ng utak ko, iniisip ko na absent ako on that day. Hindi ko kaya. But then, nung dumating na yung time na yun, na parang ako pa yung hindi nakatulog sa sobrang excitement. Tapos yung nandun na po, umakyat na ako. Nangangatal ako. Nginig na nginig ako kasi you have to climb up eh. Bukod sa tatalon ka, you have to climb up. Yun yung mas mahirap na part. But then, while you were doing that, nafe-feel mo talaga na yun yung adrenaline. Tapos nafe-feel mo na, shucks, I can do it. I can do it. I have to do it even if I'm scared. Oo nga. And conquering that fear was half the battle won, hindi ba? Wow, ang tagal. Gaano katagal ang training? 4 months po. 4 months, okay. So ayan, yan ay isang ideya para sa hindi lang lalaki, kundi babae na magkaroon ng titulo rin, di ba, sa Philippine Army, na hindi ka naman magiging sundalo ngayon. Yun na nga lang, pag nagkagulo ang mundo, ikaw ang tatawagin, right? So ano to, merong refresher course ito, ganyan? Yes po, may mga training po na ino-offer pa after. Pero that one is not mandatory na po. If you want to undergo, you can sign up pa rin And po. pwede kang umakyat ng rango? Yes po. pwede. Papa-commission po yung tawag. Oh! Yes po. Depende naman po yan sa course nyo ng college or sa years of service nyo. Marami pong ways kung paano ma-promote po. And of course, available po yung schooling lagi. Di ba naaano ang mga lalaki? Medyo nalalaki? Diba? Ano, kayo sundalo, yung mga boyfriend nyo, hindi. Ano ba yon? Actually ano ang po reaction nila? Yung boyfriend ko po nakilala ko sa army. So may true love sa army. Ay, meron palang forever sa army. O ikaw naman, Barbie. Ako naman po, I don't think na yung profession mo is something na makakapaghinder sa isang person to pursue you. Kasi if they're really determined, di ba, wala pong hahadlang supposedly. It doesn't matter kung say for example, above them ka or say for example, mas accomplished ka. As long as nakikita niya na you're the girl of his dreams, he should pursue you whatever it takes po. Yun yung thinking ko naman. Ayun. Kailangan isipin nyo munang mabuti. Kung gusto ninyo ng girlfriend na merong tanga na machine gun. Di ba, Ryle? Oo, kasi laging tama kami.
Oo nga. Pag may hawak na baril, parating tama. Okay. Kaya to si Ryle, tahimik lang tinamo ate ko rin. Wala Kasi- mga side comment eh. Nagte-take notes kasi ako. Fire in the hole! Ate ko rin si Lynn, may tanong. Tanong ko lang po, ano po yung may ipapayo nyo sa mga katulad mga kababaihan na gusto ring pumasok mag-reservice katulad po ninyo? Go for it lang po. Kasi ang pagiging sundalo, hindi naman nasusukat kung gaano ka ka-masculine or ka-feminine. Nasusukat to kung gaano ka ka-discipline, integrity, at yung willingness mo to serve our country and in our own little way. Ayan. Tsaka walang edad yan, ano? 18 years old and above po, and dapat po 5 feet ka. Oo. So wala Ayun. naman pong age limit po, basta physically and mentally able. Okay. So mga kamisis, ang serbisyo ay walang pinipiling kasarian. Maging sino ka man, kapag may tapang at dedikasyon, kayang magsilbi para sa bayan. Huwag niyong lilimitahan ang mga sarili niyo. Tignan niyo na lang si Barbie and Chloe. Thank you so much sa inyong panahon. Thank you. Next na, 2 taon pa lang, kabisado na ang mga planeta sa solar system ni Baby Bibo Vincenzo. Simple lang gawin at madali lang bilhin ang mga sangkap. Tuna potato cheese balls sa ihain na yan. O sa totohanan lang memorize nyo ba ang pagkakasunod-sunod ng mga planeta at kung ano ang mga kulay nila? Sige nga. Hay, wala talagang magpapanggap man lang. Siguradong Kala ko loto. mapapabilib po kayo sa ating Baby Bibo ngayong araw dahil 2 taong gulang pa lang siya na master na niya yan. Cute, makulit at matalino. Yan ang 2 years old na si Vincenzo. Dahil ang Baby Bibo natin ngayon, hindi lang pagbasa at pagbibilang ang kaya. Out of this world din ang kaalaman niya sa planeta. One-year-old pa lamang daw, nakitaan na ni Mami Pamela na mabilis matuto at matalas ang memory ni Vincenzo. Habang ibang kaedad niya ay nagsisimula pa lamang matutong magsalita at ma-curious sa mga bagay, siya naman ay busy at enjoy mag-aral. Nakitaan ko rin po na mas nag-excel po kasi siya kapag po may mga activity learnings po kaming ginagawa, katulad po ng mga problem solving na papahanap mo po yung letters. Tsaka napansin ko rin po na sobrang bilis po talaga niya mag-pick up kahit po hindi mo po siya pilitin. Curious na rin ba kayo kung gaano siya katalino? Tara, samahan niyo kami sa mundo ni Vincenzo. And welcome to Face to Face, Vincenzo and Mami Pamela. Hello. Hello po. Good Hello morning po. po. Si Vincenzo, 2 years old pa lang. Yes po. Siya ba yung sigaw ng sigaw kanina? Tama po. Siya nga po yun. Bakit siya sumisigaw? Excited? Excited po. Tsaka ano po, nagagalak po kami na makita ka po ngayon. Sobrang ganda niyo po pala sa Oh, personal. wow, thank you ha. Hindi ka ba nagsisinungaling? Hindi po. O, bigyan siya ng libreng... Tsaka ating ko rin, di ba Kapampangan ka po? Kapampangan. Kapampangan Oo, din po masarap ako. kami magluto. Tama po. Ikaw din? Yes po. Ay, magaganda kaming lahat. Okay. O, Vincenzo, siya ang star of the show dahil napakatalino, right? Okay. Bago ang lahat, handa ka na ba? Yay! Yay! Okay, Vincenzo, susubukan natin ngayon, ha? Bakit pa siya naging ganito katalino? Siguro po, it takes two to talk. Dahil po ako po ay naniniwala po ako na kung gusto niyo pong maaga magsalita ang inyong mga anak, ugaliin po natin, nakausapin po sila na hindi lang po basta connection, dapat din po is ma-build din po natin yung trust din po nila sa atin bilang parent. Ayun. O maaga pa lang, kailangan mag-recite na tayo ng Constitution of the Philippines. Halika dito. Okay, Vincenzo, what is the smallest planet? Mercury! Wow! What is the hottest planet? Venus! Tama ba yun? Oo, Venus po. Aba, Venus! So you get Venus. Venus. Ayan! Wow!
Okay. What planet do we live in? Earth. Okay, wow. What planet is known as the red planet? What? What's the red planet? Mars! Mars! Get Mars. What comes after Mars? Pautang! What is the largest planet? Jupiter! Very good! Sa Makati. Get Jupiter! Ayan! Okay. Which planet has rings? Saturn! Ayan. Okay. And then, what is the coldest planet? It's What? Uranus. Uranus! Okay. Uranus? Uranus. Ayan. And what is the planet farthest from the sun? It's Neptune! Wow! Oy, palakpakan naman natin. Nakuha niya lahat. Wow! Ano ang pangarap mo para kay Vincenzo? Dito lang ba siya magaling o marami din pa siya Marunong alam? po siya sa phonics, sa alphabet, sa numbers, colors, and shapes na din po. Tsaka nagkakaroon na po kami ng basic communication. Medyo nasasabi na po niya kung ano po ang mga gusto niya at mga hindi po niya gusto. Kahit pa paano. Kahit sa mga simpleng yes or no po is naintindihan ko na rin po siya doon. So, very communicative siya. Yes po. Ano man ang pinapakain para magkaroon ng batang ganyan? Ako po kasi ay breastfeed po kasi siya sa akin for 1 year and 8 months. Wow. Tapos po, medyo naging pihikan po siya sa ibang formula milks. So, puro ano lang po kami, gumagamit po kami ng baso para uminom. Hindi po siya nagbubote. Very independent po kasi si Vincenzo. Oh, wow! I think you're going to be a boss. Ha? You're going to be a boss, ha? Andito ang grandparents. Ay, hello! ni Vincenzo. Opo, hello. Napakatalino ng apo ninyo, ha? Scholar na si Vincenzo hanggang grade 6. Wow! Dahil sa kanyang talino. Ay, tingnan mo, malungkot siya. Okay. Ay, pwede pala yun kapag nakita na ang child mo gifted. Pwede silang maging scholar? Yes po. Meron po kasing isang eskwela po sa Pampanga. Private school po siya, pero DepEd accredited naman po siya. Nakita po nila kami sa mga social media platforms. Hanggang po sa naimbitahan po nila kami para mag-vlog po. Sila po ay nainganyo kay Vincenzo. Pag po nakikitaan po nila siya sa loob ng room na nagpa-participate po siya at his very young age. Nung pong time na yun is 1 year and 8 months po siya noon. Wow. Kaya po inofferan po siya ng full scholarship hanggang pong grade 6 siya. Ang galing! Thank you, Vincenzo and Mommy Pamela for the inspiration. Maraming salamat Naku, ikaw magiging susunod na presidente ng Pilipinas pagdating ng araw. Wow! Ayan. Next na, tuna potato cheese balls. Madali gawin at budget merienda na magugustuhan ng lahat. Magbabalik ang Face to Face with Ate Corinne. Mga kamisis, ang hanap nyo ba ang pagkain na madaling lutuin na masarap na at swak sa bulsa? Yes! Of course, yes. Heto, gamit ang delatang tuna, patatas at keso sa ref ninyo ay pwede na kayong makagawa ng meriendang madali lang gawin. Yan ang natuklasan ni Ryle na malamang maging favorite merienda para sa buong pamilya. Ryle, ihain na yan! Ano kaya pwedeng ihain natin today? Ha? Delata na naman? Ano naman pwede kong gawin sa delata? Ilaga, inihaw. Alam ko na. Eto, may isa pang idea. At
andito pa rin kasama natin si Chef Ara. Yes! Okay, so today ang gagawin natin ay tuna potato cheese balls or potachi balls. So paano mo naman naisip na gumamit ng delata na tuna para sa dish na to? Kasi na-invento ko to nung pandemic. Nung pandemic. Di ba, lockdown. So, ang makikita mo lang sa cabinet nun, mga delata. Yes. So, parang boring. Mga kamisis, siguraduhin kumpleto ang ating mga sangkap, gaya ng isang delatang tuna, isang mangkok ng mashed potato, hiniwang keso at grated cheese, isang tasa ng breadcrumbs, 2 itlog at mantika para sa pagprito. Okay, so ano ba ang kailangan natin? So, of course, yung tuna. Pero bago ang lahat, titimplahan muna natin ang ating patatas na ginawa natin siyang mashed potatoes. Okay. And back. Welcome back. Then, lagay natin itong grated na cheese. That's great. Tapos ito, normal, same lang sila ng cheese. Ito grated lang. Yes, yan kasi yung papalaman natin sa loob. Sobrang basic lang nito. Tapos na. Bilis naman. Hindi mo naman sinabi. Gagawin Okay. natin, kukuha tayo ng amount nitong, tapos kukuha tayo ng cheese. Okay. Lalagay lang natin. Siyempre, kukuha tayo ng pangmalakasang tuna. Hindi na Rich in omega-3. Yes, di na nila alam na can lang yan. Chef, anong pwedeng pamalit? Pwede kayo gumamit ng ham, ng bacon. Pero Sardinas. sardinas hindi kasi malansa. Pero ito, pwede to kasi this is 20 pesos only. So hanapin niyo yung tig 20 pesos na delata, mga kamisis. So chef, bakit naman patatas? Kasi meron na kaming okoy Okay. na selling namin sa aming business. So para maiba, nagpatatas naman kami. Tapos ang mura pa kasi ng patatas. Tapos healthy. And since ang mga kids ay mahilig sa mga french fries, Yes. bibilog-bilugin mo lang, papaikot-ikutin mo lang. Siguro yung time-consuming lang talaga yung pag-mash ng potatoes. Yes. Unless meron silang processor. Ay, actually, wala kaming ginamit. Wala, kinamay nyo lang. Pinilya, nilaga lang siya, tinimplahan ng asin, paminta. Oh, wow. Okay na yun, tapos dinurog-durog lang. Pagulungin lang natin siya sa harina. Then, egg Egg. and breadcrumbs. That's it. Careful lagay na natin sa kumukulong mantika. Tapos how long siya i-deep fry? Malalaman niyo po yan pag yung color niya ay medyo golden yellow na. Mabilis lang po to kasi luto na yung ano niya eh. Luto na yung mismong mashed potato. Eto na mga kamisis ang ating tuna potato cheese balls. At titikman na natin yan. Nako chef, na-imagine ko sarili ko sa bahay. Kahit wala nang sausawan, okay na to eh. Winner ka chef. Pero mga kamisis, dapat matry nyo na rin to. So, Ryle, kumusta naman? Yung niluto mo, itsura pa lang nakakatakam na, ha? Tingnan nyo naman ito. Wow! It's overloaded with... Sinamahan pa ng ano yan na ate ko ring, ng french fries dun sa extra potatoes. Para di sayang, may garnish po tayo para special na special. Oo nga, palagay ko, bawal titigan, kainin na lang. Diba? Puro keso, sarap. Pasado po ba ate ko ring? Masarap. Kasi usually yung delata na tuna, either inuulam or ginagawang spread, ito ginawang palaman. Galing nga ay nasa loob, no, nung ball. Yes. Tapos may cheese pa, di ba, sa loob. So masarap talaga. Punong-puno. O diba, the best po talaga dito, yung aming waiter ay pogi. Tapos yung ating waitress, ang daming chismis. So, may napupulot na tayong aral, natutuwa pa tayo, busog pa. Kayo naman ang mapunta dito. Sa mga nanonood sa bahay, ha, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, iscan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct! Scan na at itayin ang mensahe ng aming staff para
afirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan bukas. Hanap niyo ba ang mga video sa social media kung saan may matututunan ang mga anak ninyo? Sagot yan ng mga sikat na educational content creators. Life swap? Madali kaya yun? Yan ang inspiring na kwento ni na Roscoe at ng kanyang yaya Lani sa Me and My Kasama sa Buhay. Sisig at pusit? Yan ang pagkain na malupit. Alamin kung paano gawin ang pusisig sa Iha Inayan. At itong face-to-face with Ate Kuring, harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Face-to-face, kain lang ng kain. Face-to-face, problema ayusin. Sa tulong ni Ate Cory. Ano ang sabi ng isda nung hinati siya?